Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal nang itinatanggi ng Bangko Sentral na may ganyan at muli nitong iginiit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kinailangang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod ng nasa 1,000 tao. Hiling nila sa Bangko Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold, amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dipidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga sumugod sa Bangko Sentral ang 72 anyos na si Adelaida Perez na nag-arkila ng van sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Naghihirap na. Assistance na pang araw-araw na gastos. Galing namang Pangasinan si Aling Lolita na sa edad na 70 anyos ay hirap nang maglakad. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. May nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos mula Cagayan Valley. Umutang po ako sa anak ko. Nangutang din ang isang galing Iloilo. Bakit po? Di para maano ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang do primero, 1 milyon. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. Ang 72 anyos si Clarita Valdez nakatulog na sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaraw kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami iuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit paano. May harap sa kanya, sir? I already informed him that we will submit it to the proper office. Did it affect the operation po ng BSP? I'm sorry madam, but I am not in a proper position. Ilang oras din nagtagal sa lugar ang grupo, pero nag-disperse din sila ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pagbubuo muli sa Uniteam, yan ang isa sa layo ng paglagda ng Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Ramdam na ang election fever sa paglagda kanina ng Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Sabi ng Pangulo na sinaksihan ng pirmahan, balak nilang buuhin muli ang unity. Ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya binuo natin yung tinatawag nga naman na uniteam. We have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang uniteam para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ito ay nagsisimbolo rin na talagang magkakaisa kami para sa 2025 election na rin. We're trying na ma-renew ang unity team na nagkaisa kami noong nakaraang halalan. Panahon na ito ngayon para magkaisa muli para sa isang direksyon, para sa pagpapaunlad na ng bayan. Ang unity team noong eleksyon 2022, pinangunahan ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Naging chairperson ng Lakas CMD noon si Vice President Duterte kahit pinuno siya ng regional party na hugpong ng pagbabago.
Pero di nagtagal, kumalas ang vice-presidente sa lakas. Ang ama ng vice na si dating Pangulong Duterte na nakakailang patutsyada na sa Pangulo, nasa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Pwede kayang mapasama sila sa alyansa para sa bagong Pilipinas? But have there been talks? Sir, PDP laban, mayroon po bang magiging parte nitong alliance? Sir, possible po ba yung alliance with PDP and even Hukong? Alam mo naman po, politics is a game of addition, so of course anyone is welcome to join the alliance should they want. Sabi naman ni Speaker Martin Romualdez, magpapatakbo ang alyansa ng kumpletong senatorial slate. We're still in the ongoing process, hindi pa. I cannot announce them yet. Of course, the alliance will be Kung sino-sino ang mapapasama sa slate, tinanong ng media si Lakas CMD Chairman Senator Bong Revilla. Well, pag-uusapan pa namin yan. I'm sure may mga na-identify na rin sila kung sino yung mga makasama namin. Sabi rin ng PFP, magpapatakbo sila ng common candidates. 36 daw sa kabuuang 82 gobernador, miyembro ng PFP. Sa Kamara, 100 na ang miyembro ng Lakas CMD. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Duda ang Defense Department sa umano'y banta ng China na maglalabas ito ng isang phone recording kaugnay sa pagpayag umano ng isang Philippine military official sa new model para sa Ayungin Shoal. Ang sabi naman ng Philippine Navy, hindi pumasok ang AFP sa anumang kasunduan tungkol sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pag-iit na nagkaroon umano ng bagong kasunduan ang Pilipinas at China para sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, may banta ang China. Sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalanang mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Pero duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ang China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Wala pang tugon ng Chinese Embassy tungkol sa pahayag ni Teodoro. Itinanggi din ng Philippine Navy na pumasok sa anumang kasunduan ng AFP sa China tungkol sa West Philippine Sea. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Ang Department of Foreign Affairs kinikilala ang kahalagahan na kontrahin ang disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation with facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea. China actively pursues a disinformation campaign, which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent facts on the issue. Patuloy pa rin naman daw na nakikipag-usap ang bansa sa China gaya ng panukala ng DFA ng bagong bilateral talks dito sa Manila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa imbitasyon ang China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kinuwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo
na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Mav Gonzalez. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po, tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sabi ni Hontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa Pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, at saka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang taga-Bamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin kunin ang panig ni Guo pero hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun.
So kinausap niya ng Filipino, which is hindi naman makasagot ng Filipino. Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinapol ng sunod-sunod na missile ang isang tanker sa dagat bilang bahagi ng balikatan exercises sa Ilocos Norte. Pagsasanay po yan para mapigil ang anumang kalaban sakaling magtangka itong dumaong sa Pilipinas. Nakatutok si Chris Zuniga ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ang lubang oil tanker na ito na palutang-lutang sa dagat ang target sa live fire exercise sa pagpapatuloy ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasama ang Australia. Sa paligid, kita ang iba't ibang mga barkong pang-militar. Maya-maya pa, sunod-sunod ang nagpakawala ng missile mula sa mga barko. Sunod-sunod nang nasapul ang target. Ang ilang missile, direktang tumama sa barko. Ang layo ng pagsasanay, mapigilan ang mga kalaban na nakadaong sa Pilipinas. At matapos sa magkakasunod na mapuruhan, ang barko tuluyan ng lumubog. Isinagawa ang pagsasanay na ito sa dagat na bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte na may 600 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Sa gitna ito ng iringan ng Taiwan at China at tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Nauna nang binatikos ng China ang military exercises. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras. Isinuko na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 5 baril ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi rin nilang may isusuko pang 14 na baril base sa record ng PNP Firearms Unit. Nakatutok si June Veneracion. Makaraang ilabas ang revocation order ng PNP sa mga gun license at permit ni Pastor Apollo Kibuloy. 5 baril ang isinuko ng kanyang kampo sa Regional Civil Security Unit 11. Paglilinaw ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, noong May 2 pa raw isinuko ang 5 baril ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Base sa record ng Firearms and Explosives Office, may 14 na baril pang dapat isuko si Kibuloy dahil 19 lahat ang nakapangalan sa kanya. Pero sabi ng kampo ni Kibuloy, wala na silang isusuko pa. We would like to clarify that hindi talaga yan 19, no? Only 5. Why? Because others had already been transferred, no? Sold validly, and the paperwork on these have already been duly submitted to the PNP Firearms Unit. Sa gitna niyan, inalamahan ni Senadora Risa Ontiveros ang 6 na buwang palugit ng PNP kay Kibuloy para isurrender ang lahat ng kanyang baril. Tuloy-tuloy ang double standard kay Kibuloy. Chief PNP Marbil pagkatapos ng napakatamang desisyon nila kanselahin ang firearms licenses ni Kibuloy, kaya lang binigyan ng kalahating taong palugit para i-surrender yung mga firearms. Huwag naman po, siguro naman kayang-kaya sa napakamas madaling panahon kunin yung mga firearms. Siguruhin please ng PNP walang matirang firearms. May mga warrant of arrest si Kibuloy kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Tiniyak naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na walang tigil ang paghahanap ng mga pulis at iba pang law enforcement units kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naghahanda ang Justice Department ng briefer para sa Pangulo sa mga posibleng senaryo kung mag-issue ang ICC ng warrant kaugnay sa Duterte drug war. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling bumanat sa ICC sa isang rally kahapon na nagkaroon pa ng aberya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dumaguete City, Negros Oriental para sa isang peace rally sa Freedom Park ng syudad. Sabi niya, may permit mula sa LGU ang pagtitipon pero bigla umanong nakansela ang permit. Ang Freedom Park, binarikadahan ng mga malalaking dump truck at traktora. Hirit ni Duterte, may kinalaman umano sa pagkakansela ng permit ang Malacanang. Nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park
Yun sana ang gusto namin. Punta kami rito, naghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Galing ito ng Malacañang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun rin ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit. Binawi. Natuloy pa rin naman ang rally dahil sabi ng kampo ni Duterte, hindi raw kailangan ng permit sa Freedom Park. Aminado naman ang mayor ng Dumaguete City na kinansela nila ang permit ng peace rally pero wala raw kinalaman ng Malacañang dito. Paglilinaw ng mayor, Abril pa kumuha ng permit ang isang pastor para sa isang prayer rally na gagawin ng May 7 sa Pantawan People's Park. Pero nagulat daw siya nang sumulat ang isa pang pastor na may mga VIP na darating kabilang si Duterte. Sa sulat na natanggap noong May 3, humingi pa umano ang grupo ng mga portalet at crowd control police at iba pang pangangailangan para sa naturang prayer rally. Matapos daw konsultahin ng mayor ang pulisya, napagdesisyonan ng LGU na gahol na sa panahon para sa ganun kalaking event. Ang sagot umano ng organizer, tuloy ang rally at maghahanap sila ng ibang venue. Ito raw ang dahilan para piliin ang Freedom Park na pag-aari ng LGU. Sa city police pa lang, short man na tayo. Especially pag merong mga national officials. Hindi kaya ng kung maraming tao ini-expect, dapat may reinforcement. Natuloy sila, maybe that was the second best option. And then I appreciate the participants for conducting the rally peacefully. Hininga namin ang reaksyon ng Malacañang pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa pagtitipon, bumanat muli si Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kamakailan, sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na may impormasyon siyang maaaring ibaba ang warrant laban kina Duterte sa June. Pero sabi ng Justice Department, wala pa silang natanggap na ganitong impormasyon sa ngayon. Gayunman, naghahanda raw sila ng briefer para sa Pangulo kung saan tatalakayin ang lahat na maaring mangyari kaugnay nito. The department is now preparing a legal briefer for the President, which will describe to him yung mga options na available sa kanya in relation to any arrest warrants by the ICC. Matatanda ang dating sinabi ng Pangulo na hindi dapat ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa ICC. Kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. So it will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. So from the legalities, yung possible re-entry natin into the Rome Statute, all of these were already indicated there to begin with. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukod sa init, maging handa rin sa nagbabadyang sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw. Iyan ang kumpol ng mga ulap o cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may southeast ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, may tsansa itong mabuo bilang low pressure area at posible ring pumasok sa PAR. Bukod dyan, maaaring lumakas at maging bagyo rin yan habang papalapit sa bansa, pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy nating imo-monitor. Sa ngayon, wala pang epekto ang cloud cluster pero dalawang weather systems ang iiral, ang frontal systems at easterlies. Easterlies ang dahilan ng napakainit pa rin panahon sa maraming lugar sa bansa. Kanina, nakapagtala ng 48 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at Rojas Capiz. Sa heat index ng forecast ng Pag-asa, sa Dagupan ulit posibleng pinakamainit bukas kasama ang Virac, Catanduanes at Rojas Capiz sa 45 degrees Celsius. 43 at 44 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Palawan, Ilocos Norte, La Union, Iloilo at Eastern Samar. 14 na lugar din sa bansa ang nasa danger level at posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius heat index. Sa kabila niyan, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar.
Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Quezon, Mimaropa at Western Visayas. Sa hapon, mas darami ang posibleng ulanin kasamang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Leyte at Samar Provinces, Bohol, pati ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Bandang hapon din inaasahang tataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. May mga ruta pa ring walang consolidated jeepney. Isang linggo matapos ang deadline para riyan. Sa ilang ruta, hirap pa ring makasakay ng jeepney ang ilang pasahero. Nakatutok si Oscar Oida. Halatang inip na sa paghihintay ng jeep na masasakyan ang commuter na si Shing nang makita namin sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dati po kasi parang mas mabilis pong makasakay kasi mas marami pong pumapasadang jeepney. Para naman sa ilan. Well, ganun pa rin. Mahirap pa rin po sumakay ng jeep. Hindi pa rin nagbago. Pero para sa jeepney driver na si Jordan na may biyaheng Quezon City Hall patungong San Mateo, tila naging pahirapan naman daw ang makapuno. Dumami raw kasi ang kaagaw nila sa pasahero. Mayroon na kasi biyahe Montalban dito na diretso. Ay yung galing Cubao na biyahe, papuntalban, doon na po sumasakay. Yung mga bagong unit ngayon. Ayon sa LTFRB, aabot daw sa mahigit 160,000 o 81% ng mga jeep sa bansa ang napakonsolidate. Sapat na bilang daw ito para maserbisyohan ng mga pasahero sa bansa. Bagamat may ilang mga ruta raw talaga sa Metro Manila na walang nagpakonsolidate tulad ng ilan sa Pasig at Commonwealth Avenue. Pero nasolusyonan na raw nila ito. We address that by requiring or by requesting yung mga mahahaba ang rota ng mga 10 kilometers na dinadaanan yung mga shorter routes na sila yung mag-take over doon sa passengers. Pag talagang walang dumadaan, we issue what we call special permit. Normally, we get the jeeps from the neighboring routes kung saan katabi noong walang nag-consolidate. Bagamat may tuturing na umanong mga kolorum ang mga jeep na di na ipakonsolidate, hindi pa naman daw ito agad-agad nahuhulihin. Kasi ho itong nasa Public Service Act. Bagamat sila po ay kolorum na under the law, may proseso pa po yan bago mo sila totally ma-declare na kolorum. Nagsimula na umunong magpadala ng show cause order ang LTFRB sa mga ito para pagpaliwanagin. Bibigyan sila ng 5 araw para tumugon. Matapos ito, tsaka lang sila mababawian ng prangkisa. Maaari daw magsimula ang hulihan sa ikatlo o ika-4 na linggo ng Mayo. Sa ngayon po, nagpa-flag down na po yung mga LTO, MMDA, tsaka PNP ng mga kolorum ho. But those kolorum na hindi ho nag-consolidate, hindi pa ho totally hinuhuli. Pinapaalalahanan na lang muna na hanggang maaari huwag nang bumiyahe. Dahil mabigat po ang penalty pag nahuli ka po na walang prangkisa. 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po yung penalty sa sasakyan po na na-impound. Matapos ang consolidation, may 2 hanggang 3 taon pa na pwede gamitin ang traditional jeepney basta roadworthy pa ayon sa LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nakapagtala ng mahinang phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang umaga. Sa tala ng PHIVOLCS, umabot sa 2,000 metro ang taas ng ibinuga nitong plumes o puting usok. Nitong Lunes lang, mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Ang phreatic activity ng Bulkang Taal ay posibleng dulot umano ng patuloy na pagbuga nito ng mainit na volcanic gases at posibleng masundan pa. Nananatili naman ang Taal Volcano sa Alert Level 1. Patuloy na inaalerto ang mga nakatira malapit sa bulkan at mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Pinaghahandaan na ng DepEd ang mga hakbang para hindi makompromiso ang mga aralin kahit bawasan pa ang araw ng pasok sa school year 2024-2025. At may paalala rin ng DepEd kaugnay ng mga nalalapit na graduation at moving up ceremony. Nakatutok, si Van Mayrina. Sa loob lamang ng ilang linggo, magaganap na ang mga moving up at graduation ceremony sa iba't ibang mga paaralan. Paalala ng DepEd, gawing simple pero makabuluhan ang mga seremonya.
Mahigpit ay pinagbabawal ng DepEd na pangolekta ng anumang graduation fee sa mga public school. Iwas na rin sa magarmong selebrasyon at mga graduation attire sa public school sa gagastusan pa ng mga magulang. At dahil mainit pa rin ang panahon, as much as possible, kapag merong available space, they should do it indoors at kailangan mag-adjust sila ng kanilang mga schedule. Dito sa gymnasium ng Victorino Mapa High School sa Maynila, kung saan isasagawa ang kanilang moving up ceremony sa May 29, tagusan ng hangin at may malalaking electric fan. 800 estudyante na mag-moving up at tig-isang bisita lang ang papayagang kasama nila. Pero kung titindi pa ang init, pwede nilang ikasama parehong diskarte nung pandemya. Plan B is online if there will be a danger level of heat index. Mas malamang po ngayon ang face-to-face because according to news that the worst heat index is over. Dahil madalas na nakakansilang face-to-face classes kapag sobrang init, nais madali ng DepEd ang pagbabalik ng pasukan sa Hunyo sa susunod na taon para bakasyon na ng Marso. Sa taong ito, 2 buwan pa rin ang bakasyon dahil July 29 ang pasukan. Ang school days ang mababawasan mula sa dating 180 days, 165 days lang para sa school year 2024-2025. Because of the shortening of the school year, shorten yung contact days natin sa mga mag-aaral, then we will have to cope with the possible non-covering of some competencies. So yan ngayon yung pre-prepare ng ating curriculum and teaching strand to make sure na hindi madadagdagan o magkakaroon pa ng additional learning loss. Reduce po yung mga competencies na dapat nilang matutunan. But fortunately, we can have some kind of remediation during the summer or during the end of school year break. Hindi naman nag-aalala mga nakausap naming magulang sa mababawas sa school days dahil sa pagbabalik ng pasukan sa Hunyo. Tulad lang din ang mga nangyari ngayon dahil sa heat index ay nabawasan ng araw ng pasukan na mababawi din naman. Okay lang naman po for as long as makakaroon tayo ng mga plan B sa mga natin para hindi mahuhuli pa rin yung mga students when it comes to academic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pinataw ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu Mayor Michael Rama at 7 iba pang opisyal. Kaugnay po yan ang mga reklamong isinampa ng 4 na empleyado ng munisipyo na hindi umano pinasweldo sa loob ng 10 buwan. Ikinatuwa ng 4 ang desisyon, ngunit ikinalungkot ang pagkakasama ng alkalde sa mga pinatawan. Anila, hindi siya ang punteriya ng kanilang reklamo. Sa ngayon, naibigay na ng Cebu City Council ang sweldo nila para sa 4 na buwan. Ayon naman kay Mayor Rama, hindi niya alam na may isinampang reklamo laban sa kanya. Hindi pa umano niya natatanggap ang kopya ng preventive suspension. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna napayag ang 7 iba pang opisyal. Record-breaking po ang init nitong Abril, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ipinagtataka rin ng mga eksperto kung bakit mataas pa rin ang global sea temperature kahit patapos na ang El Nino. Nakatutok si Rafi Tima. Kung init na init ka nitong Abril, dahil yan sa record-breaking ang buwan na ito pagdating sa init ng panahon. May mga 9 stations ng Pag-asa yung nasurpass yung April niyang extreme temperature record at 6 out of 9 dun sa station na yon ay yung all-time high ang na-break niya. Noong April 27 at 28, umabot sa 46 stations sa buong bansa ang nagtala ng danger level ng heat index o damang init na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Pinakamainit ang 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Epekto pa rin daw ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin, bagamat humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Pero hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril, kundi buong mundo, ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we have seen in recent decades.
Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature ng 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. Many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system. I think whether we have reached a possible tipping point. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pensyon para sa lahat ng Pilipinong senior citizen. Ang misyon ng pinapagulo ngayong panukala sa Kamara. Ang tanong, saan kukunin ang pondo para dyan? Nakatutok si Jonathan Andal. May pensyon ngayon sa mga senior citizen pero para lang sa mga indigent o mahihirap. Si Nanay Beatriz na 72 years old na ni minsan hindi raw nakatanggap ng pensyon kahit lagi raw siya nag-a-apply para rito. Sabi magpa-validate, ay nakailang validation na po ako. Wala, hanggang ngayon po, wala pa din po. Laging nadi-deny po. Kadalasan po yung mga iba namamatay na nga sa kapapalo-up, wala din po nang nangyayari. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang mag-follow-up. Yung pa ikamatay ko. Sa ngayon may nakasalang na panukalang batas sa Kamara na kapag naisa batas, lahat ng senior citizen sa bansa magkakapensyon na. Wala ng qualification. Lahat, basta 60 years old and above, mayaman man o mahirap man, may pension man o wala, makakatanggap ng buwanang pension. Magre-register ka sa OSCA para maibilang ka na senior citizen. Sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, 500 pesos kada buwan ang pensyon sa unang taon. Kada taon, dadagdagan ng 100 piso hanggang maging 1,000 piso. Para maipatupad, kakailanganin ng 89 billion pesos na pondo para sa tinatayang 10.5 million na senior citizens. Ang tanong, saan ito kukunin? Sabi ni Congressman Loreto Amante, Vice Chair ng House Senior Citizens Committee, batay sa pag-aaral, kaya umanong pondohan ng national budget ang pensyon ng mga lolo at lola nang hindi umuutang at walang ahensyang mababawasan ng budget. Pero malayo pa ang tatahakin ng panukala. Inaprobahan ito kanina ng House Committee on Appropriations bago isasalang sa plenaryo. Kapag lumusot na sa Kamara, kailangan itong dumaan pa sa Senado at kapag naaprobahan din, kailangan ng lagda ng Pangulo para maging ganap na batas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho nitong Marso kumpara noong Pebrero. Kabilang sa mga dahilan, El Nino. Nakatutok si Marie Zumali. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho o unemployed. Isa sa pinakatinamaan ang sektor ng agrikultura ngayong March 2024, kasunod ng epekto ng umiiral na El Nino. Samahan pa raw ng African swine fever na tumama sa maraming babuyan sa bansa. Umabot na sa 2 milyong Pilipino o 3.9% ng kabuuang labor force na 51.15 million edad 15 pataas ang walang trabaho. Bagamat mas mababa ito kaysa sa 2.42 million na unemployed noong March 2023, mas mataas naman ito kaysa sa 1.8 million na walang trabaho nito lang Pebrero. Bukod sa sektor ng agrikultura, apektado rin ang forestry, transportasyon at storage, construction, administrative and support service activities, at human health and social work activities. In the past talagang may ganon kasi related ito doon sa production naman. So syempre pag bumababa yung ating production, yung ating mga operators ay nagbabawas din ng workers. Dagdag ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, lumaki rin kasi ang labor force ngayong taon kumpara nung isang taon. Ito yung challenge, no? Ang new entrance natin na pumasok based on the statistics is something like 407,000. Ang na-absorb lang niya yung mga 200 plus thousand. So meron kang nadagdag sa unemployment na more or less 200 din, no? Bago pa man daw tumama ang El Nino, ay meron na rin silang inilabas na labor advisory alinsunan sa probisyon ng Occupational Safety and Health Law para matugunan ang tumataas na bilang ng unemployment bunsod na matinding init. Sama na dyan yung
pagkakaroon ng effective na ventilation, heat insulation, appropriate or angkop na kasuotan, pagdadagdag o adjustment sa kanilang mga breaks, pagkakaloob ng libreng inumin o tubig na adequate para ma-maintain ang hydration level. Bumaba naman daw ang bilang ng mga underemployed o yung naghahanap pa ng dagdag na trabaho na nasa 5.39 million o 11%. Mula sa 6.08 milyong Pinoy o 12.4% noong Pebrero at 5.44 milyong Pinoy o 11.2% na underemployed noong March 2023. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. May sagot si Marian Rivera sa isa na namang dance challenge. Ang naghamon, Pinoy hit band na Ben and Ben. Makichika kay Aubrey Carampel. You made me believe in love again. Yan ang take ni My Guardian Alien star Marian Rivera sa hamong dance challenge ng OPM Pop Collective Band Ben and Ben sa kanta nilang Could Be Something. Tell me, do I have a chance with you? 'Cause I believe in all the things could be something. Nagsimula lang daw ito sa katuwaan na hindi raw akalain ng banda na seseryosohin ng Kapuso Primetime Queen. Baka naman, Ate Marian, kung baka pwedeng gawa ng steps tong isang kanta namin, yung Could Be Something. Tapos ginawa niya. Ngayon, balik sa amin yung bola kasi sabi niya, gawin niyo rin. Naging kaibigan ng banda ang Dongyan nang gamiting official soundtrack ng Dongyan movie na Rewind ang kanta nilang Sa Susunod na Habang Buhay. Si Paulo, fitness body na raw si Ding Dong Dantes na lagi niyang kasama sa running. Dami ko na natututunan kay Kuya Dong. Naabot na ngayon, naabot niya, pero grabe pa rin yung passion niya sa pag-learn ng mga bagay tsaka pag-improve. Habang pinag-aaralan pa raw nila ang dance challenge ni Marian, i-release daw muna nila ang kanilang bagong single sa Biyernes, ang Comets, na isa na namang kantang mapanakit but bittersweet. Heto at may patikim na sila. Why do comets come my way if they were only meant to pass? Why did your love fill my days if it was never meant to last? 4 years in the making daw ang kantang ito na isinulat ni Miguel at Paulo noong pandemic. Kakulap daw nila sa song ang Indonesian artist and producer na si Petra Sihombing na nagbigay daw ng new flavor sa song. Pinuntahan pa raw ni Paulo si Petra sa Bali, Indonesia. Upon their first conversation, ano na agad, parang may sparks. So, ang gaan. And then like, fast forward to a couple of months later, pumunta siya dito. And then we all got to meet him. Dito mismo, sa kwartong to. Bukod sa new single, in the works na rin ang new album at upcoming concert na mangyayari raw ngayong 2024. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Pia Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.